Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, Ikaw po ay lubhang napakabuti. At ibig naming laging matuto sa iyong kabutihan dahil wala naman pong iba na pagkukunan kami ng lakas. Wala pong sino man na pagkukunan namin ng kagalingan. At wala pong sino man na magtutusto sa lahat ng aming kailangan, kundi ikaw. Kaya bigyan mo kami ng kapuspusan lagi ng iyong Espiritu para kami ay laging maibalik sa aming alaala at gunita, ikaw at wala nang iba. Kaya turuan mo kami na magtapat sa iyo. Lubusan, buong buo at tuloy-tuloy, Ama, sa pangalan ni Jesus. Praise God. At ang titulo po ng mensahe, Strong Cords that Binds. Matitibay na mga lubid na nakapagbibigkis. At kung titingnan po natin, ang utos ng Panginoon, dakilang utos ay pag-ibig. At makikita po natin na kapag ikay umiibig, ikaw po ay nakatutupad sa utos o sa batas ng Panginoon. Pero ang pag-ibig po ay hindi pag-ibig pag walang galak at walang kompasyon. So, love is joyful and compassionate. Kaya nga ang isang umiibig, ito po, hindi ka manghihina. Kapag ikay umiibig at mahabagin ka, kayo po ba'y nahahabag pag nakakita ka ng taong halos tulala at pagala-gala lamang sa lansangan na halos hindi na maligo at halos kulay grasa na kung tawagin nga ay grasa, taong grasa. Ikaw po ba'y may awat habag doon? Ikaw ba ay nananalangin na Panginoon? Tulungan mo ako na makatulong ako sa mga ganitong kawawang tao. Yun po yung sangkap ng pag-ibig. Kailangan ikaw ay may galak at kailangan ikaw ay may habag. Amen po ba? Sapagkat ang pag-ibig na pag-ibig lang ay hindi po ito magiging matibay. Kaya kailangan pag-ibig ay may galak dahil yun ang magpapasigla sa atin kahit nag-iisa ka na naniniwala sa iyong Diyos na pinaniniwalaan. Laban sa iyo ang buong mong kaanak, pero ikaw lang ang mag-isa, mabubuhay kang matibay sapagkat meron kang tatlong kapangyarihan na sumasama sa iyo, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At kumikilo sa iyo ang tatlong kapangyarihan din ng pag-ibig, galak at habag. Kaya maaalis ang iyong pagtingin sa iyong sarili. Kaya naman tayo ay nai-stress dahil awang-awa tayo sa ating sarili. Pero pag minsan tayo ay matalino, na kunwari awang-awa tayo sa ating anak. Pero sa totoo lang, ang ating awa kadalasan ay nakasentro sa sarili. Na kaya ating tinutulungan ang iba para pag tayo'y naghirap, huwag ka pong maghanda sa paghihirap. Hello? Nakukuha niyo po? Na kaya mahal ang anak para pagtandaan niya at siya'y mahina na siya ay kakalingain. Huwag ka pong maghanda sa paghina. Nakukuha niyo po? Ang kalakasan natin ay maggagaling sa Diyos. Ang kalusugan natin ay magmumula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen.
So nais ko pong inyong matutunan ngayong sandaling ito ang kapangyarihang nasa iyo. Amen. Pero bago mo matutunan ang kapangyarihang ito, kailangan ikaw muna ay banal. Kailangan ikaw muna ay matuwid. Sapagkat paulit-ulit sa Biblia ang sinabi ng Panginoon, "Be holy, for I am holy." So holiness and righteousness, ito po'y mahalaga at kailangan. Ang holiness po ay panlabas. Nung araw, aywan ko kung alam ito nung mga may edad na, yung kamison, alam niyo yung kamison? Ayun, so may ilang matanda dito. Ano po? Yung kamison po, ngayon half sleep na lang eh. Pero nung kamison ay pag minsan ay yung supot ng harina yung ginagawang kamison eh. Anong tawag doon? Katsa. Yun ang kamison. So, yun po ay sa loob. Tama po ba? At yun pong sa loob ay kabanalan. At yun po hindi nakikita. Yung kabanalan po ay internal, hindi po ito nakikita. Yung katwiran. Righteousness is internal. Hindi po ito kita. Pero holiness is external. So ano po ang kabanalan? Ang iyong pakikipagkapwa-tao ay hindi isa sa iyo, dalawa sa akin. Hindi po pwede yun. Yun po'y pagsasamantala. Amen? Ang mga banal po'y ganito, sige pumili ka na, ano ba ang gusto mo sa lupain? Lot, aking pamangkin. Ang matira, akin. Pero ang hindi po banal, ako muna ang pipili at yung tira-tirahan ng iyo. Kaya nga po ating unawain, mahirap pong gawin ito kapag hindi mo kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya marami pong nagdarahop na Kristiyano dahil hindi sila makaalis sa pagbabalat kayo. Huwag po natin kalilimutan na ang labanan ay salita ng Diyos ang gamit at si Jesus para matalo si Satanas ang gamit ni salita ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang alam natin kung paano gagamitin ang salita ng Diyos at ito ang sasabihin ko sa inyo, education will not teach us how to use the Word of God because the Word of God is spiritual and we are natural. So ito pong lahat ng ito ay natural. Kaya kailangan ang spiritual na pumasok sa iyo at sa akin. Kaya kailangan po ang kapanganakang muli. Kaya makikita po natin, nagtatago ang maraming tao sa achievements. Kaya makikita natin, nagpupunyagi ang mga tao. Hindi po masama ang magpunyagi, pero pag ang motibasyon ay para sa sarili, para hangaan, yun po ang masama. Dahil kita ito ng Diyos, lahat ng kailangan natin ay alam ng Diyos at siya ang maggagantimpala sa iyo at sa akin. I give you my heart. I give you my soul. Ano pa yung pangatlo? I live for you alone. Kailangan pong yun. Pag tayo po iaawit, isabuhay po natin yung nilalaman ng awitin. Huwag po yung umiindak lang tayo. At tayo po ay makita dun sa kahulugan ng awitin. Dahil ito po ay pangako. Pag umawit ka, I give you my heart, my soul. Pangako po yun. At kapag hindi natin ito ginagawa dahil inginunguso lang natin, tayo po'y sinungaling sa harapan ng Diyos. Nakukuha niyo po? Katulad nung awitin, on bended knees I come. Tapos nakaupo naman, paano bended knees yan? Tapos ang awitin, I stand, nakaupo naman. Kaya nga, kailangan po na conscious po tayo at aware dun sa ating inaawit. Halimbawa, ang awitin ay pagluha, ay di lumuha ka. At kung hindi mo kayang lumuha, ay yung mga artista nga, ang daling lumuha. Hindi ka naman artista, kaya anak ng Diyos. At napakababaw ng iyong luha. Alam niyo yung salitang napakababaw ng luha? Ang hindi po nagkakasakit ay yung iyakin. Bakit po? Ang tawag po do'y vent, V-E-N-T, or relief valve.
yung stress dito sa loob, hindi mo kinukuyom. Pinakakawalan mo sa pamamagitan ng pagtulo ng iyong luha. Hindi ka magkakakatarata. Nakukuha niyo? Nakukuha niyo? Huwag kang nagpapapaniwala sa sinasabi ng tao. Yung sasabihin nila, ang tawag doon ay FACTS. Ano po yan? Facts. Pero it changes. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya pag sinabi na diagnose ka, may diabetes ka, that is fact. Pero pwedeng magbago yon. Amen? Pero sasabihin ng tao, once you have diabetes, all your life you have diabetes. Wrong! Hello? Wrong! Because the Word of God will always overrule the word of man. Ang problema nga lang po ay hindi naman naniniwala ang maraming Kristiyano sa salita. Kaya maraming Kristiyano ay mahirap sabihin mo, excuse me, pastor, hindi ako yun. Magsasalita naman kayo paminsan-minsan. Ano po? So, kaya ating unawaing mabuti. Habang ako ay, dahil nga po, isip-isipin mo naman yung dinuro ka. Tao pa rin ako na may laman. Pero ang isang napakaganda, hindi na nag-aalsa ang aking damdamin, awat habag na ang nagkokontrol sa akin. Dahil alam ko na matindi yung mangyayari sa ganong uri ng tao. Kaya nga, sa aking pagbubulay, sabi ko, Panginoon, ano ang mensahe mamayang gabi? Kanina po napakaaga ko, na-late nga ako sa broadcast, dahil po sumama ako upang maipanalangin ang ating Pangulo at ang Chief Justice. Kaya kailangan maaga, nandun ako sa Smart Coliseum. At awa ng Diyos, nakarating naman at nakapagpanalanginan. At ngayon, kailangan umuwi ako sa bahay, pero pwedeng hindi na. Pero kailangan ng aking pinakamamahal na asawa ang kaunting pagpapakita ng thoughtfulness at love dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hello? So nag-drive pa rin ako kahit napaka-traffic, pati pabalik ngayon ay napaka-traffic. So, ano ang ibig kong sabihin? In the midst of those trying and testing times, ibinigay ang mensahe. At nung pag-upo ko dito, strong cords that binds. At bago dumating yung titulo, ay may nag-ventilate ng kanilang malaking problema. And I'm so excited dahil ang gusto ko pong pakikingay problema at ako ay hindi maapektuhan ng problema sapagkat ako ay tagalutas ng suliranin. Hello? We are problem solvers and peacemakers. Kaya alam mo, kaya marami ang nagkakasakit dahil ang laging iniisip ay kanilang katawan. Isipin mo yung layunin sa iyo ng Diyos. Mag-focus ka ay dun sa layunin ng Diyos sa iyo. May magandang layunin sa iyo ang Diyos. Kaya kalimutan mo na yung iyong kasalanan sa nakaraan. Sa Diyos, nakalimutan na niya yun. At huwag kang matakot sa kinabukasan. Dahil bahala ang Diyos sa kinabukasan. Do not worry about the tomorrow. Amen? Sabi ng Panginoon. Ang iyong asikasuhi yung ngayon. Kung kailangan mong matulog, matulog ka. Bagamat ang kasabihan sa Tagalog, daig ng masipag ang maaga, daig ng maaga ang masipag, ay kung tamad naman yung maaga, ay maganda pa rin yung may plano na sa loob ng 1 oras matatapos niya yung trabahong 8 oras. Hello? Sapagkat maraming nagtatrabaho na yung 8 oras ay ginagawang 5 araw. Hello? Kita ito ng Diyos.
Nakukuha niyo po, kita ng Diyos ang ating lihim na motibasyon. Kaya nga po, dumating ang mensahe, kaya nung hingan ako ang title, hinihingi ang title, wala pa kako. Pero pag-upo ko, saka dumating ang titulo, Strong Cords That Binds. Kaya kung titingnan po natin, kaya may two covenants, old and new. Yun pong covenant ay contract or agreement. Yun pong covenant, dalawang salita, Brit, B-R-I-T-H, at ito pong karats, K-A-R-A-T-H. So, to bind and to cut. Yun pong Brit is to bind at yung karat ay to cut. Hiwain. Kaya pag nag-alay ng hayop, ay hinihiwa sa gitna. At yung pag-aalay ang nagbibigkis doon sa kasunduan. Kaya kung titingnan po natin, ang gusto ng Diyos, ikaw at ako'y banal, ikaw at ako'y matuwid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ngayon, tatlong bagay ang nakita ko at sa aking isipan ay, ito po, yung classic sermon ni Billy Graham dahil ngayong November ay 94th birthday niya. At maraming nagsisibati sa kanya. At habang ako ay nanunood nung kanyang classic sermon, nabuhay sa aking isipan ang tatlong katotohanang si-share ko sa inyo ngayong gabi. The cross, the blood, and the stripes. The cross, the blood, and the stripes. Kaya nabuo ang Ecclesiastes 4:12. Strong cords that binds. Kaya kung malalaman mo ang ibig sabihin ng the cross, ibig sabihin ay isang krus. Marami po ang krus. Dahil noon ang lahat ng kriminal ay pinapako sa krus. Kaya ordinaryo po ang kamatayan sa pagpapako sa krus, pero may isang espesyal na krus. At ito ay ang krus na pinagpakuan sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo, pick up your cross and follow me. So may kanya-kanya po tayong krus, pero ang sa Panginoon lamang ang pinakamalaking krus. At yung sa atin, maliit lang. At kung atin pong unawain in the blood is the life. Yung buhay po ay nasa dugo. At tingnan mo po, kahit ang isang tao ay walang sakit, papayag po ba kayo na pag inalis ang dugo ng katawan ng taong walang sakit at malusog at maganda ang pangangatawan, mamamatay siya pag nawala ng dugo? Ayun. So, nasan ang buhay? Nasa dugo. Oh, purihin ang Panginoon. So ngayon, atin pong kailangang maunawaan kung ano, sabi ko, Panginoon, ipaliwanag mo ito sa akin. Ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng krus, bagamat ito'y naiipangaral ko na, pero ngayong gabi, Panginoon, pagsasanibin itong katotohanan ito para maging matibay at malakas ang bawat isang iyong dadalhin na makadadalo. The cross, the blood, the stripes. Ang krus, ang dugo, ang latay. So, ano ang ibig sabihin nito? Nais kong iyong maunawaang mabuti. Ang nagiging hadlang sa ating pag-unlad at pagtatagumpay ay ang atin mismong sarili. Dahil ito po ang sasabihin ko sa bawat isa na narito at maging na nasa himpapawid. Kapag hindi ka po naniwala na ikaw ay pinagpala, sino pa ang maniniwala sa iyo? If you cannot believe you, nobody will believe you. Nakukuha niyo po? Basta ikaw ay espesyal, ikaw ay unique, wala kang katulad, pambihira ka. Kaya,
pagtingin mo at pagharap sa salamin, sabihin mo at magpasalamat ka, salamat o Diyos sa iyong special creation that is me. Hello? And all of us, respectively, a special creation. Kung bakit naman, ayaw tuklasin ng marami yung kanyang layunin ng pagkalikha, gaya ng gaya. Ang tawag po do'y tamad. Kaya sa kagagaya, oo nga't may boses, hindi lahat ay tinawag na mag-song lead. Baka for special number lang. Oo nga at may healing power, baka naman akalain niya na siya na lamang ang may kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Hindi po. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay may kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Kaya ang nangyayari lang ay, wala, kay pastor ka magpapanalangin dahil ako. Hindi po. Bawat isa sa atin ay sangkap ng isang katawan, kaya ikaw ay may kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Dahil hindi naman ikaw, kundi ang pangalan ni Jesus ang magpapagaling sa may sakit. Oh, purihin ng Panginoon. At ito po'y hindi ituturo. Bakit? Because of the insecurity of the minister. Gusto nila ay sila'y nakalagay sa class. Gusto nila ay sila lamang ang igagalang at paniniwala ang may kapangyarihan sa kagalingan ng mga tao. Hindi po. Lahat po tayo meron. Dahil tayo'y kasama ng iisang katawan. At darami ang kikilala sa Diyos sapagkat kayo ay nananalangin sa may sakit at gagaling ang inyong ipanalangin, kaya sila ay lalapit sa Panginoon pagkatapos ng isang himala. Alam mo, yung word na indoctrination, narinig na ninyo yung indoctrination, ito po'y ginagamit lamang ng mga komunista, ng mga diktador. Ang indoctrination, the purpose of indoctrination is to enslave, para alisin ang isipan ng isang tao. But education is to free the ignorant. Ang pagtuturo po ay para ang isang tao ay makapaniwala at makapagtiwala sa kanyang sarili na siya espesyal, na nilikha ng Diyos, na siya espesyal para sa Diyos. Kaya hindi ka titingin sa mga itinakdang pamantayan ng daigdig na pag hindi nakapagtapos ng kolehiyo, walang kwenta, hindi po totoo yun. Na kapag hindi nakapag-aral sa Bible School, hindi pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Hindi po totoo yun. Yun po yung standard na inilagay ng mga insecure theologians. Mga mangingisda po yung mga unang apostol. Nakukuha niyo po? Saan sila natuto? Nung sila ay isugo ng Panginoon. Yan nais kong ipaunawa sa inyo na kailangang matuklasan ninyo what is the cross, what is the blood, what are the stripes. Kailangang maranasan mo ang himala at kapangyarihan ng krus, ng dugo, ng latay. Kailangang maranasan mo. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Kayo ay pinagpala. At kitang-kita sa inyong maaliwalas na mukha, kung titingnan mo sa salamin ang iyong mukha, ito ay maaliwalas dahil sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Si Jesus ang ating mabuting pastol at hindi tayo mangangailangan.
ikaw at ako ay kanyang nilangisan, at ang ating kopa ay umaapaw. He anointed our head with oil, and our cup runneth over. For surely goodness and loving kindness themselves shall pursue us all the rest of our life forever. Kaya't dahil nag-uumapaw ang iyong saro, dahil ikaw ay nag-uumapaw sa pagkakilala sa Panginoon sa iyong puso't isipan, ito ay sapat upang iunat mo ang iyong kamay upang magkaloob sa gawain ng Panginoon. Kailangang ikaw ay magpakita ng isang buhay na patotoo at manifestasyon na ikaw ay punong-puno ng biyaya at pagpapala sa iyong kalooban. At ang bawat halaga na ipagkakaloob mo sa palatuntunan ito ay aabot sa bilyong buhay sa lahat ng panig ng daigdig na naaabot ng broadcast na ito. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ikaw ay mag-uumapaw at kailanman hindi ka magkukulang at kailanman hindi ka magiging salat sapagkat ikaw ay tuloy-tuloy sa pagkakaloob at tuloy-tuloy sa pagbibigay ng iyong bahagi ng salapi para sa pangalan ni Jesus at sa Ebanghelyo. Kaya ako'y dadalangin dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang mithiin nating lahat. At walang nagtiwala sa Diyos, walang sumunod sa Diyos ang hindi napagpala. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dadalangin para ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob at tapang at pagkilos upang masunod ang kalooban ng Diyos patungo sa iyong pinansyal na himala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Ama, igawad mo ang buhos ng biyaya at kaligayahan ito ay magumapaw mula sa kaibuturan ng kanilang puso at sila ay mahikayat na magkaloob upang ang dakila mong pangalan ay maluwalhati at ang salita ng Diyos ay maipangaral sa pamamagitan ng palatuntunan at alipin mong ito. Mangyari ngayon pa lamang ang kanilang kapasyahan ay masundan nila ng pagsasagawa at mangyari ang pagkilos ng buong hukbo ng langit para sila ay mapagpala ng tuloy-tuloy at walang sukat at di kayang mabilang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen. Kaya nga unawain po natin
Lahat po ng bagay na likha ay may kanya-kanyang layunin o function. Sabihin mo, function. Ngayon, ano ang gamit ng iyong dalawang mata? Saan mo ginagamit? Pagsusulat? Hindi po ito ginagamit na panulat. Ano po? Ano ang ginagamit para makasulat tayo? Kamay. Ang ginagamit ba sa paglakad ay ang dalawang tenga? Hindi po, paa. Kaya bawat sangkap ng ating katawan ay may kanya-kanyang function. Sabihin mo, function. Purihin ng Panginoon. So ngayon, ano ang layunin ng aking suot na polo? Ano kaya ang itsura ko kung ako'y hubad? Baka kayo magtakip ng mata. So ang layunin po nito, hindi ito pang sangga sa ulan, ito po ay para magmukha akong kagalang-galang. Amen po ba? So, atin pong unawain ito rin panlaban din sa ginaw o sa init ng panahon. So, ang iyong damit na suot, ang iyong sapatos na suot ay merong function. At ang iyong pera ay meron ding function. Ngayon, eto po. Ano ang inyong masasabi dito? May alaga kang aso, sinisipa mo tuwing umaga. Lalapit pa kaya sa iyo yun sa susunod na araw? Wala, nakaganon yun. Pag nakita ka, alam niyang makakatikim na naman siya. Nakukuha niyo po. Ngayon, saan po ginagamit ang pera? Huwag mong gagamitin at akalain na pag may pera ka, magiging kang maligaya. Ang pera po hindi nilikha para maging maligaya ang isang tao. Ang kaligayahan lamang ay dulot ng banal na Espiritu. Ang pera po ay ginagamit para pambili ng ating pagkain. Amen po ba? So ang pera po ay ginagamit sapagkat nung likhain ng Diyos ang lupa, wala pong mga sasakyan. Wala pong eroplano. So, kaya po nagkaroon ng sasakyan dahil ibinigay ng Diyos ang creative talents. Kaya ikaw ay may creative talent na nasa iyo na inilagay ng Diyos. At yung creativity yun ay lilitaw sa pamamagitan ng problema. At magugulat ka na kalulutas ka na ng suliranin. Ulitin ko muli, ang pera po ginagamit para makapag-broadcast ng Ebanghelyo sa radyo at telebisyon. Pamasahe at pangpamasahe. Yung fare and then yung pag ikaw ay nagpapamasahe ng iyong katawan dahil ikay pagod. So ngayon, what is the cross? The cross. Tingnan po natin, sa Galatians 6:14. Bakit po kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang ganito, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Sabi niya, huwag nawang itulot ng Diyos na ako ay magmalaki. Na ipahintulot ng Diyos na ang ipagmalaki ko lamang ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po ay tinukoy niya na ang krus, siya ay patay na sa daigdig. By whom the world is crucified unto me. Siya'y patay na sa daigdig at ang daigdig ay wala ng appeal sa kanya. Those who love the world will become an enemy of God. Hello? Ayun po, nasa salita ng Diyos. Kaya nga kailangan tayo'y patay na sa daigdig. Yun po ang krus. So ipinako natin ang ating laman. So on that cross, our fleshly nature, our sinful nature was crucified. Praise God. Kaya nga unawain mong mabuti, wala na sa iyo, wala na sa akin,
Wala na sa lahat ng nakipag-isa kay Hesus Kristo ang sumpa ng kautusan, ang sumpa ng kasalanan. Kung sakali na tayo ay nagkamali, halimbawa nagkamali tayo ng paglalagay ng puhunan, hindi po yun sumpa. Yung pagkalugi po hindi sumpa, yun po'y consequence ng mali nating desisyon. Hello? Huwag mong sasabihin at sasabihin ng sinumpa ka siguro ng Diyos. Dumadalo ka pa naman ng revival, siguro ikay mapagbalat kayo. Hindi po. Consequence po yun ng mali nating desisyon. Hindi na po pwedeng isumpa ang pinalaya sa sumpa. So ikaw at ako ay malaya na sa sumpa. Kaya hindi na tayo pwedeng sumpain. Double jeopardy na po yun. Kaya kailangang nalalaman natin ang katotohanan. So the cross, the flesh is nailed on the cross. At alam nyo, you are a new creation. Ika'y bago nang nilikha. Oh, praise the Lord. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the Lord. To the world. Atin niyang iurong sa verse 13. For neither they themselves who are circumcised, or the Jews, keep the law, but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. Ano po ang ibig sabihin? Din sila mismo na nagpatuli, sila din ay hindi makasunod sa batas. Ngunit hinahangad nila na kayo ay tuliin upang sila'y makapagmalaki na dahil sa kanila kaya ikaw ay na-circumcise. Yun po'y outward. Outward appearance ng pagiging hinirang. Sa verse 15, for in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. So yung circumcision po dito ay Jewish, uncircumcision ay Gentile. Kabilang po tayo dun sa Gentile na naging Christian. So pansinin po natin, hindi na kailangang patuli pa ang isang lalaki sapagkat ang mahalaga ay yung bagong pagkalikha. Amen? So tayo kay Kristo'y bago nang nilalang. Sa 6:16, and as many as walk according to this rule, glory, peace be on them and mercy upon the Israel of God. So lahat ng nakay Kristo, Hudyo at Gentile, lahat ng na-born again at tinanggap si Hesus Kristo ang kanyang sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos, ang tawag na sa atin, the Israel of God. Amen po ba? Ano ba ang Israel? Chosen people of God. So ang mga Kristiyano na nakay Kristo ay Israel of God. Wow! Kaya iibigin mo ang mga Hudyo because we are Israelites spiritually. Kaya nga ang sabi ng Diyos, Abraham, nung wala pa siyang anak, tumingala ka nga sa langit at bilangin mo ang mga bituin. Abraham, kung gaano karami ang mga bituin, ganyang karami ang iyong magiging lahi. At kung gaano ang karami ang butil ng buhangin sa mga dalampasigang, ganyang karami ang magiging mong lahi. Isip-isipin po natin, ay napakaliit lang ng Israel. Magbilang nga tayo ng bituin. At palagay ko, hindi natin matatapos mabilang ang bituin sa dami. So, ang ibig pong sabihin at natuklasan ko na ang stars of heaven, your generation will be as many as the stars of heaven. Ito po yung mga born-again Christians. At yun pong sons of yung grain of sons of the beaches,
Yun po ay yung Israel by birth o by generation. Kaya nga, kung atin pong unawain, Hudyo o Hintil, kailangang si Kristo ay kanilang tanggapin na Panginoon. Kaya doon po pumasok yung verse 15 na ang aking verse 14 na ang aking ipagmamalaki ay ang krus ng Panginoong Hesukristo. Sa mga tuwid, tayo ay wala na sa kasalanan. Kaya sa Romans 5:9, ito naman ay yung tungkol sa dugo ng Panginoong Hesus. Gagaling ka sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman kapag natutunan mo at tinanggap mo itong katotohanan ito. Much more din. Being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Being now justified. Another translation, you are just. By His blood, you are just. Ano po yung just? Ano po yung justified? Yung mga kasalanan ating ginawa noon ay parang hindi natin ginawa. There is no record of any sin whatsoever that we have committed in the past before we were born again. Wala na pong tala ng mga kasalanang ginawa natin sa mga nagdaang taon ng ating buhay nung tayo nagkakasala pa, sapagkat ito ay tinakpan na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang dugo po ay tinawag na atonement, atoning work. Ang ibig po sabihin ng atonement, sa simpleng vernacular translation na hindi naman dapat na gawin, pero atonement, ang ibig sabihin ay pakikipag-isa. Pero ang atonement po, ang meaning ng to atone is to cover up. Kaya lahat ng ating kasalanan sa puso, isip at sa gawa at sa salita, tinakpan na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Wow! Amen. So you are justified. Na parang wala kang ginawang kasalanan. Si Pablo ay mamamatay tao. Si David ay mangangalon niya. At si Pedro ay sinungaling. Pero hindi tiningnan ng Panginoong yon, sapagkat ang kanyang tiningnan ay yung kanyang natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga, pag kayo ay magkukomunyon, ang laging iisipin mo, lahat ng kasalanan mo ay nasa ilalim na ng dugo ng Panginoong Jesus. It is not our good behavior. It is believing that the blood of Jesus remove all your sins. So hindi ka magmamagaling sa iyong sarili, hindi ako magmamagaling sa aking sarili. Magpapakumbaba ako at aking tatangkilikin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang naglinis sa atin. Amen po ba? Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. May darating po kasing wrath. Pero gawin nating wrong pronunciation, wrath. Pag walang hangin ay daga, nawawala yung W at H. Pero pag may hangin, rats, ibig sabihin puot. We shall be saved from rats through Him. Tayo ililigtas sa puot at muhi ng Diyos. Araw-araw, ang habag at awa ng Diyos ang pinakikilos niya sa iyo at sa akin. Kaya tangkilikin natin yung awat habag niya. Kung nagkasakit ka, Panginoon, saan ako nagkamali? Ano ang mga dapat kong isaayos? Huwag mong sabihin na ikay isinumpa. Hindi ka isinumpa. You cannot be cursed. Hello? Because you were chosen because of the blood of Jesus Christ. Nakukuha niyo po, kaya yung iba ayaw mamatay, baka hindi sila pumunta ng langit. Napakahirap po noon. Dahil lang nagkasakit ay baka itinakwil na ng Diyos. Hindi ka po pwedeng itakwil as long as you keep returning to God. Amen? Magbalik loob ka by repentance. Nakukuha niyo po? Naiintindihan po ninyo that none should perish but come into repentance.
na walang isa mang mapahamak, kundi magsipanumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi. Simple lang naman po pag nagkasakit tayo, nanghihina. Panginoon, patawad po, ano po ba ang aking nagawang hindi tamang desisyon? Pero hindi ako pa impyerno. Sapagkat ang tanging magdadala sa tao at magbubulid sa impyerno ay ang kasalanan laban sa banal na Espiritu. Amen po ba? At palagay ko, hindi tayo magkakasala sa banal na Espiritu. Sapagkat ang nagkakasala sa banal na Espiritu ay ang lahat ng taong ayaw tanggaping si Jesus ay Diyos na tagapagligtas. Sila po ang nagkakasala sa banal na Espiritu at pag namatay sila, diretso po sila sa impyerno para hintayin yung paghukom para sila ay itapon sa dagat-dagatang apo. Yung impyerno po, yun ay training lang. OJT lang po ang impyerno para sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ang impyerno po, Gehenna o Hades, yun po ay terminal point lang yun. Haharap pa kasi Kaya pag namatay tayo, hindi po tayo nasa hukay. Espiritu at kaluluwa natin babalik. Ayaw paniwalaan ito ng ibang mga mangangaral. Pag namatay daw, dahil sa Biblia nga naman sa lumang tipan, pag namatay, dahil wala pang born again experience sila nung panahon yun, kaya hindi nila maintindihan na ang espiritu at kaluluwa hindi pwedeng patayin. Malibang ang Diyos ang pumatay. Ano po ba ang kamatayan? Separation from God. Born again ka nga, hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Paano kang mahihiwalay sa Jesus ang ulo at ikay bahagi ng katawan? So paano mahihiwalay ikaw kay Yesu Kristo? Hindi ako pwedeng maihiwalay ng kasalanan. Bakit? Dahil ako ay nandun sa katawan ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya sigurado ang iyong kaligtasan, sigurado ang aking kaligtasan. Amen. Hindi ibig sabihin na may masama tayong ugali ay tayo ay nakasumpa. Hindi po. Tayo po ay masama lang ang ugali na pwede namang magbago. At paano mababago ang ating ugali? Kapag hindi po tayo nagbago doon sa maliit na pagtutuwid, lalagyan tayo ng malaki-laking pagtutuwid. Wag mo nang palakihin. Sa maliit pa lang, Lord, sorry na po, forgive me po, Lord, magbabago na po ako. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Nakukuha niyo po? Ganun lang kasimple po. At dadaloy na muli ang provision sa iyong buhay. Huwag mo na pong pahirapan pa ang iyong sarili sa pamamagitan ng baluktot na paggamit ng salita ng Diyos. Tayo po ay iniligtas na at tayo po ay tuloy-tuloy na sinasamahan ng Panginoon at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. And then thirdly, yung stripes, alam na natin yan, nasa Isaiah 53, nasa Matthew 8:17, nasa 2 Peter 2:20 o 1:24 ba yun? That by His stripes, you were healed. Ito po yung 39 na latay bago siya ipako sa krus. So siya po ay hinampas, hinagupit, linatigo ng 39 na latay. Alam niyo po yung panlatigo? Sa dulo po noon, so yun po ay malaking na nakatali sa isang bakal at yung dulo po noon ay bola na merong mga nakausling matutulis na bagay. Kaya pag hinampas siya, pak! Talsikan po yung laman at dugo. 39 po yun. Pak! Pak! At sinukluban pa ng koronang tinik. Kaya may kalayaan tayo sa gapos ng kadiliman sa ating isipan. There is deliverance that moment na sinakluban siya ng koronang tinik. At nung sandali, lahat ng uri ng paraan para ang tao ay magkasakit. Ano po ang paraan ng pagkakasakit ng tao sa pamamagitan ng inhalation, sa pamamagitan ng visualization? Nakikita po ninyo na siguro, nako, baka ako'y magkasakit. Nakita, yung si ganon, baka ako rin. So, ang sabi ng mga manggagamot, dahil namatay sa kanser ang iyong tatay, baka ikay sa kanser din. Yun po'y not
nagtapos nung sandaling ang isang tao ay ma-born again? Ay bakit maraming born again na nakuha yung sakit ng kanilang magulang? Ay, hindi ko na po alam ang paliwanag doon, pero ang alam ko, pag ikaw ay nagsimula na ialay ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, tapos na yung generational curses. At iyong paniniwalaan, magkakaroon ng simptomas, pero wag kang maging katulad ni Tomas dahil sa simptomas. Nakukuha niyo po, huwag kang mag-aalinlangan, basta sabihin mo, tapos na ang gawa ng Panginoon sa krus, mga latay niya'y sapat sa aking kagalingan, kaya sa pangalan ni Jesus, by His stripes, you are healed. Hallelujah! Kaya itong 3-strand cord that binds, that make you strong. The blood, the cross, the stripes of Jesus, all your sins, all my sins were nailed on the cross. Hallelujah! And by the blood, we are cleansed as if we don't have done any sin. Ika'y malinis, ika'y puting-puti, ikaw ay walang kapintasan because of the blood. So by His stripes, believe it that you are healed. Because before na nagkasakit tayo, we were healed. At sa panahon ng pagkakasakit, we are healed. Kaya tayo ay manalangin, O Diyos, sa kapangyarihan ng 3 lubid na ginawang isa. Ang krus, ang dugo, ang mga latay mo, Panginoong Jesucristo, ang nagtiyak na kami ay mabubuhay na malakas, matagumpay, maunlad dahil sa iyo, alang-alang sa iyo, at para sa iyo. Kasihan mo ang bawat isa ng katotohanan ito at sila ay makapagpatuloy sa kaluwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Obedience is better than sacrifice. Alam kong iniibig mo ang Diyos at ang Kanyang salita. At kapag ikaw ay nagpakaalab sa salita ng Diyos at pinuno mo ang iyong puso't isipan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang ipapaalaala sa iyo ng banal na Espiritu anumang oras sa bawat araw. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nais kong ibalik sa inyong alaala ang lumang tipan na kung saan ang templo ng Diyos ay laging masaganang masagana at ang mga Hudyo sa kaniyang pagsunod sa Diyos ay maunlad at masaganang masagana ang kanilang buhay at sa lahat ng kanilang gawain sa pangangalakal, kaibang anointing for prosperity ang kanilang natatanggap. Ang kasaganaan ay hindi para sa ating sarili. Ang kasaganaan ay upang ito ay ipamukha sa dyablo na hindi niya kayang pigilan ang kasaganaan ng Diyos sapagkat ito ay pahid ng kapangyarihan ng Diyos. So when you give, iyong sinisira ang mga paninira ng dyablo. Sa iyong pagkakaloob, sa lumang tipan merong sin offering, burnt offering, peace offering, jubilee offering, first fruit offering. Sa bagong tipan, ang first offering ay ang Panginoong Hesukristo. At ikaw at ako, dahil kay Hesukristo, ay nasanay na laging magkaloob. Kaya sa iyong kasanayan, ikaw ay aking hahamunin na magkaroon ka ng offering for the gospel of Jesus Christ para abutin natin ang bilyong kaluluwa sa buong daigdig. I will pray for a billion-sized blessing na dumaloy sa inyong buhay mula sa sandaling makapagkaloob ka. In the mighty, precious name of Jesus, Father,
Bless them with an anointing. Bless them with an outpouring of your blessing. And let provision supernaturally follow them. Ang supernatural na provision bumuntot sa kanila at kailanman hindi sila magkulang. Release a mighty prosperity anointing into their life. Maganap at mangyari ang himala ng iyong pagsama at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang pagsunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ay pinagpala ng Diyos. Halika na at ating itaguyod ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng sama-samang pagkakatuwaan sa pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.